Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ilang araw na lang, sisimulan na natin ang mahal na araw. At napakaganda ng paalaala na narinig natin bago simulan ang mabuting balita ngayon. Ito ay tinatawag na awit pambungad sa mabuting balita. Ang paalaala ay ito: kung ngayon napakinggan mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang hadlangan ang pagsasakatuparan ng kanyang kalooban. Kung ngayon napakinggan mo ang salita ng Diyos, agad mo itong isabuhay. Mga kapatid, madalas kapag tayo ay lumalapit sa Diyos sa pananalangin, marami tayong hinihingi. Hinihiling natin na sana makawala na tayo at makalaya sa mga kasalanang umaalipin sa atin. At minsan hindi natin alam kung papaano tayo makakalaya. Ang malinaw na sagot ng Diyos: ang aking salita ay katotohanan, nakapagpapalaya. Kung tunay na pakikinggan mo lamang ang aking salita at gagawin mo itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, ika'y tunay na pagpapalain. Kaya nga diba, sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon ang katotohanan: tandaan ninyo, namumuhay ayon sa aking aral kailanman ang taong tunay na sumusunod sa akin, at kailanman hindi siya makakaranas ng kamatayan. Pero merong dapat linawin. Kung sinasabi ng paalaala sa mabuting balita, kung ngayon mapakinggan mo ang salita ng Diyos, agad mo itong gawin at isabuhay. Kapag lumabas na tayo ng simbahan, papaano natin malalaman kung ang naririnig at napapakinggan natin ay tunay ngang mula sa salita ng Diyos? Ipinapahayag ang salita ng Diyos araw-araw. Mapapakinggan natin ang malinaw na salita ng Diyos. Pero sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa labas, sa pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan, pakikinig, paano natin malalaman sino ang nagsasabi ng katotohanan mula sa Diyos? Sino ang mas dapat kong pakinggan? Dito papasok yung ating pagiging sensitibo sa espiritu. Kasi hindi lahat ng nagsasalita na nagkukwento sa atin, pakikinggan natin. Hindi lahat ng nagsasalita, totoo ang sinasabi. Kailangan nating kilatising mabuti, ito bang taong ito matino? Ito bang taong ito karapat-dapat pakinggan? Ang sinasabi ba ng taong ito ay nagmumula sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi may mga pagkakataon yung nagsasalita na para bang totoong-totoo ang sinasabi, sa katotohanan ng salita ng Diyos, wala palang katotohanan. At hindi tayo dapat maniniwala agad-agad sa mga salitang ikinukwento o sinasabi sa atin kahit pa yung taong iyan araw-araw nagsisimba. Kasi may mga pagkakataon ginagamit ng demonyo ang iba para magpalabas ng ibang kwento na walang katotohanan. At napakahirap kapag itong taong ito na nagkukwento
ng walang katotohanan ay paniniwalaan ng hindi nakakaalam sa kung ano ang totoo. Napakahirap kapag kwento ng kwento sa iba na para bang siya'y mukhang pinakikinggan pero hindi naman pala totoo ang sinasabi. Discernment of the Spirit. Pagkilatis sa Espiritu. Yan yung hingin nating biyaya sa Diyos. Kasi kapag naniwala agad tayo sa kwento at sa salita ng iba, lalo na kung mukhang totoo ang sinasabi, masisira ang pananaw natin sa kapwa. Magkakaroon tayo ng parabang prejudgment tungkol sa kung sino itong tao na ito. Na parabang iisipin natin sa ating sarili, kaya pala. Ganoon pala. Pero sa katotohanan, nadamay na tayo sa mali. Nadamay na tayo sa hindi totoong salita. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na maging makilatis sa bawat salita na ating napapakinggan mula sa bawat isa. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang biyaya na tanging ang kanyang salita lamang ang panghawakan. At dahil ang kanyang salita ang panghahawakan, maging gabay nawa natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.